Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling iyon, nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, pinisil niya ang kanyang mga daliri ng Dharma gamit ang dalawang kamay, at isang malakas na firepower ang agad na nagsimulang dumaloy sa kanyang mga kamay. Pupunta ako, hindi. Nang makita ang higanteng apoy sa mga kamay ng paboril, naramdaman ni Han Sanchen ang lamig sa kanyang puso, kung diretsong tinamaan siya nito, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Natatakot ako na baka siya ay maging inihaw na pasusuhin na baboy. Dead bird, I have blocked you here for thousands of years. Today, I wanted to give you a chance to change your ways. Unfortunately, matigas ang ulo mo. Now, let me stop this. Matandang pagong, libu-libong taon ka nang walang magawa sa akin, sa tingin mo kaya mo na akong saktan ngayon. Of course I can't hurt you by myself, but now, I have my big brother to help me. Ikaw pa ba ang kalaban ko? Nakakatawa yung kapatid mo. Nasaan siya? Nasaan siya? Walang kwentang bata, hindi mo ba nakikita na si kuya ay sumusugod sa'yo ng baliw at galit na galit? That guy flying is your big brother. Ha ha ha. Tawa ako ng tawa, galit daw siya, then tell me, what does fear look like? Nang makita ang takot na tingin ni Han Sanchen, hindi napigilan ng paboril na mapangiti. Yan ang pakulo ng panganay kong kapatid para akitin ang kalaban, sa totoo lang, napakalakas niya, kung hindi, paano siya makikilala ng aking kamahalan bilang panganay kong kapatid? Sa tingin mo ba mortal lang siya? Ano? Nang marinig ang sinabi ng matandang pagong, hindi napigilan ng paboril na sumimangot ng malalim. Sa katunayan, ang kakayahan ng 10,000 taong gulang na pagong na ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa akin, ang mahalaga noon pa man ay napaka-prinsipyo nito at bihirang iyuko ang ulo sa anumang bagay. Hindi naman sa hindi ko siya nakausap ng maayos noon, pero medyo decisive siyang tumanggi, ngayon, bigla na lang siyang pumayag na maging taing kapatid na may mortal. Tsaka, nakakatakot na hayaan ang isang mortal na maging kuya. Dapat may something fishy dito. Oops, maaaring ito ay ang taong ito ay napakalakas, kaya hindi ko maramdaman ang kanyang tiyak na lakas at tretuhin siya bilang isang mortal. Kung ganoon nga, paano niya matatalo ang pinagsamang puwersa ng kalaban? Ngunit ngayon ay hindi ko na makontrol iyon, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay humanap ng paraan para matanggap ang atake ng kalaban. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang inipon ang lahat ng kanyang tunay na lakas, hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-atake ay magdudulot ng malaking pinsala sa kalaban, ngunit umaasa siya na ang kanyang paglipat ay magbibigay daan sa kanya upang tumugon sa pag-atake ng kalaban. Sa makatuwid, ang paboril ay halos hindi nag-isip at ginamit lamang ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Kaagad, ang firepower na umiikot sa pagitan ng kanyang mga kamay ay biglang nagliyab, at maging ang langit sa itaas ng kanyang ulo ay naging pula ng apoy. Pagkatapos, tinutukan niya si Han Sanchen at buong lakas niyang itinulak. Matandang pagong, ikaw bastard, pupuntahan ko ang buong pamilya, nanlulumong sigaw ni Han Sanchen, nang makita ang napakalaking apoy na umaatake sa kanya na parang baliw, hindi niya napigilan ang galit sa kanyang puso ng ilang sandali. Sa harap ng ganap na kapangyarihang ito na wasakin ang mundo, kahit si Han Sanchen sa kanyang kapanahunan ay hinding-hindi makakayanan ito ng kanyang sariling katawan ng walang anumang proteksyon o pagtatanggol. Tapos Phoenix Fire naman, ito ay hindi bababa sa sampain antas ng sunog sa langit, hindi ito madadala ng puwersa. Kuya, huwag kang mataranta, sasama ako. Biglang, nang malapit nang marating ni Han Sanchen ang malaking dagat ng apoy sa lupa, ang matandang pagong na. Nasa ilalim niya ay biglang sumigaw ng mahina. Sa susunod na segundo,
ginawa ng taong ito ang kanyang kaluluwa sa isang asol na enerhiya, at agad na pumasok sa katawan ni Han Sanchen. Boom! Habang dumaraan ang dagat ng apoy, ang sobrang lakas ng pagkasunog ay direktang nagpapula ng hangin sa paligid. Gayunpaman, sa dagat ng apoy na ito, ang katawan ni Han Sanchen ay naglalabas na ngayon ng mahinang berdeng ilaw, at ang kanyang katawan ay ganap na nananatili sa dagat ng apoy. Ang berdeng ilaw at ang pulang ilaw ay nag-offset sa isa't isa, at sila ay nasa isang pagkapatas ng ilang sandali. Gayunpaman, kung titingnan mo ng mas malapit, makikita mo talaga na hindi ito kasing simple ng tila. Ang kasalukuyang Han Sanchen ay talagang mas katulad ng isang malaking puyo ng tubig, iniikot niya ang lahat ng apoy sa isang malaking puyo ng tubig, ang pinakamalakas na apoy ay ipapamahagi sa pinakalabas na lugar, habang ang mga mababang antas ay hinuhugasan ng kanyang sariling berdeng enerhiya ang apoy ay dahan-daang sisipsipin sa katawan ni Han Sanchen habang ito ay umiikot. Ito ay. Pagkakita ng ganoong eksena sa himpapawid, tuluyang natigilan ang paboril, hindi nito naiintindihan ang nangyayari. Parang pinaamo ang sariling apoy. Gayunpaman, tila hindi ito napaamo, bagamat ito ay umaatake pa rin, ang pag-ataking ito ay ganap na sumuway sa sarili nitong mga utos, sa halip, pinapatakbo ito ni Han Sanchen at ginagamit ito para atakehin ang sarili. May sakit ba siya? Bulong ng paboril sa sarili habang nakatingin kay Han Sanchen. Buti na lang at hindi narinig ni Han Sanchen ang mga salitang ito, kung hindi ay galit na siya ay samuka ng dugo. Ngayon, talagang umaasa siya sa tulong ni Bazia na dahan-daang lamunin ang nagninangas na kapangyarihang panlalaki ng paboril sa ilalim ng depensa ng kanyang lakas, at direktang itago ang kapangyarihang ito sa kanyang katawan. Sa totoo lang, napakabuti talaga ng swerte ni Han Sanchen. Hindi imposibleng direktang lunukan ang lakas ng apoy ng paboril, ngunit talagang maraming mga paghihigpit. Ang punto dito ay sa pangkalahatan, ang mga taong sumisipsip ng kapangyarihang ito ay dapat magkaroon ng maraming kaparehong kapangyarihan bilang batayan, upang walang pagtanggi, sa puntong ito, dahil may ganoong kapangyarihan si Han Sanchen, hindi na kailangang magsabi pa. Pangalawa, ang kapangyarihan ng apoy ay umaatake kay Han Sanchen, na marahas at hindi mapakali, maabsorb man sa katawan, sisabog at mamamatay kapag hindi na proseso. Buti na lang at nasa tabi niya ang matandang pagong, umaasa sa kanyang lakas at sa yin chi sa kanyang sariling katawan, maaari niyang pilitin na sugpuin ang marahas na lakas ng putok sa isang tiyak na lawak at pigilan ang Han Sanchen mula sa pagsipsip ng alon ng kapangyarihan na ito. Pangatlo, sa kabila nito, kailangan mo ring maging matatag para mag-iron, kung walang napakalakas na katawan, hindi nito kakayanin ang labanan sa pagitan ng dalawang magkaibang puwersang ito sa katawan. Ang katawan mismo ni Han Sanchen ay iba sa mga ordinaryong tao, at pagkatapos ng 7 buhay, ang pagbibinyag ng unggoy ay lubhang nangingibabaw sa sarili nito. Sa katunayan, ang lahat ng mga kondisyon ay kailangang-kailangan, ngunit ang Han Sanchen ay nakakatugon lamang sa lahat. Sa makatuwid, ang nakamamatay na suntok ng paboril ay direktang naging trabaho na ni Han Sanchen, at makakain siya hanggat gusto niya. Gayunpaman, kahit na ang lahat ay pantay-pantay, hindi ito nangangahulugan na ang Han Sanchen ay maaaring maupo at tamasahin ang tagumpay. Ang matinding labanan sa pagitan ng yin at yang ng ganap na magkakaibang enerhiya sa katawan ay halatang hindi masyadong pamilyar sa mismong Han Sanchen. Alam na niya at naranasan na niya ang sakit ng bawat isa sa mga ito, pero nung bigla na naman itong nangyari, sobrang hindi pa rin komportable. Brother, all the power has been introduced in the early stage. Ngayon, huwag ka masyadong mag-isip, ipasok mo lang lahat sa katawan mo. Sigaw ng matandang pagong, at sa sumunod na segundo, walang pakialam si Han Sanchen sa anumang bagay, at direktang dinala ang lahat ng kapangyarihan ng apoy patungo sa kanyang dantian. Kasabay nito, mabilis ding ginamit ng matandang pagong ang kanyang swerte para direktang may hatid ang lahat ng lakas ng apoy sa kanyang katawan, lahat ng kapangyarihan ay tumagos sa katawan ni Han Sanchen. Boom! Biglang umikot ang buong ipoypo ng dagat ng apoy patungo sa gitna ng puyo ng tubig, at halos kasabay nito, sinundan ng berdeng enerhiya ang puyo ng tubig hanggang sa gitna. Nagsanib ang pula at berde, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok, tinatangay ng hangin ang mga ulap, at sa isang iglap, ang mundo ay tinina ng dalawang kulay, napaka-weird ng atmosphere sa isang iglap.
Sa gitna ng puyaw ng tubig, si Han Sanchen ay nakatayo sa kalangitan na ang lahat ng kanyang mga paa ay nakabuka sa isang malaking font, hinahayaan ang dalawang puwersa na mabilis na umahan patungo sa kanyang katawan. Halika, halika, gawin mo ng buo. Galit siyang umungol, at ang kanyang mga mata ay kinulayan ng kalahating pula at kalahating berde. Buksan mo. Nagkaroon ng malaking dagandong, at pagkatapos, ang buong lambak ay biglang nakaranas ng malaking pagsabog. Ayon kay Wei Niu at iba pa sa itaas ng lambak pagkatapos, akala nila may malakas na lindol noong araw na iyon, ang buong bundok ay tila sapilitang ginalaw ng ilang sentimetro sa pagsabog. Pupunta ako. Ito. Halos kasabay ng pagsabog ng Han Sanchen, ang matandang Ogwei at Paboril ay hindi napigilan na agad na mapatalbog ng ilang metro ang layo ng malakas na puwersang ito, umaasa sa kanilang sariling napakalakas na paglilinang, halos hindi sila makatayo ng tuwid. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!